guys, good morning. Welcome to my YouTube channel, Trending Collection. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe, at pakihit na rin ang ating notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong video na ina-upload. Thank you guys! Part 2 tayo dun sa issue kay Dr. Willie Ong. Hello guys, totoo lang. Pagka tumakbo kang sa eleksyon at natalo ka, promise, 100% ang stress dyan talagang panigurado. Ang lakas kahit naman sa ang larawan basta ikaw sumali sa kahit ano at natalo ka, automatic yun, talagang ang stress mo talagang abot-abot. Siguro kaya ganyan na nangyari kay Dr. Willie Ong. Sobrang stress. Imagine nyo naman guys, wala siya kahit anong bisyo. Tapos talagang mga pagkain niya lahat healthy food. Tapos nagkaroon siya ng cancer. Una, hindi pa yung matrace yung cancer niya kasi nagtatago daw. So, nung makita ko yung latest sa picture ni Dr. Willie Ong, talaga guys, nakakapanglumo. Pero yun mo, hindi lang kasi si Dr. Willie Ong ang ganyan Naalala niyo pa ba yung The King na tumakbo dati ng presidente? Yun din, masakit din yun. Yun talaga, nanalo tapos nadaya. Talagang sobrang tension nun, sobrang stress. Kaya siguro, pag dinamdam mo kasi yun, talaga maapektuhan talaga yung sarili mo. Kita mo, binawian ng buhay si The King. Kasi talagang malakas maka-stress yun. So, tas ngayon nakita ko naman si Dr. Willie Ong. Parang pareho sila ng sinapit. Actually, hindi naman cancer kay The King. Pero, nung tumakbo siya kasi ng politics at natalo, yung depression kasi nun, talagang intact. Katulad nitong kay Dr. Willie Ong. Talagang nakikita ko until the last breath of Dr. Willie Ong, talagang nasasambit niya na ang politics sa Pilipinas talagang corrupt. Talagang nanghina daw siya, talagang sobrang stress siya, yun sa mga taong nang babash. Oo nga naman, kasi yung dila talaga natin, makapower yan matalas. Talagang kahit na konting salita lang ganyan, talagang tatago sa tao yan yung dila natin. Kaya nga minsan madalas kong sinasabi sa marami na, kasi pag sinasabi ko, uy, pero ng pera, sasabihin, wala akong pera. Sabi ko, huwag kang ganyan, matalas ang dila natin. Baka mamaya magkatotoo, lagi kang walang pera. Kasi nga may power ang ating dila. So, kung advice ko lang lalo na sa mga may kayang tao, kung meron na kayo, tapos okay naman ang lahat, kung gusto niyo talagang tumulong sa mga tao, pwede naman kayong tumulong kahit hindi na kayo tumakbo sa politics. Kasi ang politics nga, sabi nga talagang dirty play yan, dirty games. So, sabi nga money talks ang politics. Totoo yun Kasi naalala ko hindi ko na matandaan kung anong year, pero dati kasi nagtrabaho din ako sa politics, advance party kami. Ang amo namin noon na kandidato, naging dalawa Una, si General Boy Abadja. Sumunod si Attorney Liwayway Chato. Yan ang hinawakan namin noon. Even na alam namin na walang panalo, kasi yung habol namin naman noon, sahod lang. So, nakikita talaga namin na ang daming nag-i-sponsor. Ngayon, sabi ko sa manager ko, ang daming nag-i-sponsor, paano yan mababayaran? Sabi naman ng aking manager, ano yan kasi, kaya nag-i-sponsor yan, para kung sakaling mananalo yan, if merong negosyo na malaki, protection nila yan. Totoo nga naman. Talagang ganon. Talagang power is power. So, yung mga nanalo, syempre yan, may mga nag-sponsor yan. Kaya masasabing corrupt. Syempre, gumaganti yan ng utang na loob
Siyempre, hindi biro ang tumakbo sa politics. Talagang milyon. Milyon ang magagastos mo dyan. Ngayon, sa flyers pa lang, sa mga tao pa lang nun, talagang kada biyahe namin, 20k ng 20k ang gastos niya na pera pa yung mga expenses na yung mga flyers. Sabi nila, sponsor lang yan, ganyan. Diyos ko, hindi yan. Talagang, meron yan talagang mag-i-sponsor. Especially pagka malalaking tao talaga. Tapos may mga business, yan. Ang ano lang kasi nila dyan, naasahan nila eh. Pag nanalo yung kanilang in-sponsor na tulad ng kandidato na pag nanalo yan, so yung kanilang negosyo may protection, di ba? Yan kasi yan eh, ganyan lang yan eh. Tapos sa politics talaga, labanan talaga ng matatapang yan. Talagang mayayaman. So, nung makita ko yung interview kay Dr. William, sabi ko, dapat hindi na lang siya tumakbo sa politics. Kasi okay naman siya lahat. Talagang marami siya natutulungan ng kapwa natin Pinoy na humihingi sa kanya ng advice at saka mga lunas-lunas sa gamot at paliwanag. Sana nga hindi na lang siya tumakbo so hindi pa siya na-stress noon. Kasi kita malaki na binigsak ng katawan ni Dr. William. Grabe. Sabi niya nga eh. Kahit daw, kasi may taning na yata yung buhay niya o huwag naman, sana i-heal siya ni God. Bigyan ng himala ba? Kasi alam ko marami pa siyang matutulungan ng mga kababayan natin. So, kung sakali man na mabibigyan siya ng himala, payo ko lang kay Dr. William, iwasan niya na yung mag-ano-ano ng mga sa politics na yan. Huwag na siya magbasa ng mga comment. Kasi sumasama ang loob niya pag nababash siya, nababash. Kahit naman sinong tao, pagka ikaw pinagsasabihan ng hindi maganda, talagang sasama ang loob mo. Hanggang sa mawawalan ka ng ganang kumain. Tapos ang feeling mo sa sarili mo, down na down. Ang hirap kayong mabash. Pero, thanks God pa rin. Ika nga niya, nung nagkasakit siya, thankful pa siya kasi meron daw siyang asawa na nag-aaruga sa kanya, sa kanyang tabi. At nagkaroon pa sila ng bonding na lalo ng mga anak niya. So, yun lang yung ano niya, yung nasabi niya. Pero ako guys, kung wala lang din kayong sasabihin maganda, manahimik na lang kayo, wag na kayong mambash ng ibang tao. Kasi, hindi nyo alam na yung palang sinasabi nyo yung taong pinagsasabihan nyo, tinamaan talagang dinidibdib. Ganon. Kasi sobrang stress talaga yan. Katulad ko, pusong mamon, madaling tumulo yung mga luha ko. Kaya nga, kaya ako in-enjoy ko na lang talaga yung sarili ko ngayon. Ayoko na makipag-away. Kasi, sabi nga habang buhay pa tayo, enjoy natin ang buhay. So, bawas na ako sa mga stress dyan. Yung mga pasaway dyan, exit na ako dyan. ako na lang naman yan ang papasaway. Charot. Ay nako guys, ang buhay talaga di mo. Nag-warning yung cellphone ko, low bat. Pati cellphone ko, ayaw makisama saway. Gumawa muna ako ng video kasi malapit na kami magluto ng amo ko. So, ang lulutoy lang naman namin kanin at saka yung mga gulay-gulay. Yan. So, konti lang naman. Buti nga itong amo ko ngayon dito hindi masyadong maldita ba. Kasi kaya maka-stress yung amo mo na brakatatatat. Katulad nun sa Dubai, Diyos ko, pakiramdam ko, puso ko, ang bilis lagi ng tibok. Tension ako lagi doon. Kaya ang payat-payat ko noon. Ay, Diyos ko, malakas pala yung maka-diet. Yung tension. Ay, Diyos ko. Ay, kaya